And what's up mga katunay? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre may pag-uusapan tayo ngayon at ito, matindi to. Merong isang congressman na hindi natatakbo sa Kongreso sa 2028. Who's that? So mga katunay, wag na natin pagtagalin ang usapin na to. At sabay-sabay na nating panoorin, bigyan ng reaksyon. No? Ang balitang ito, pakinggan, ganyan, etc. etc. Pasok! Mistulang nawawalan na ng gana sa Kongreso si Batangas Congressman Leandro Leviste. Ito'y matapos nitong ihayag ang matinding pagkadismaya sa umano'y scripted na sistema ng Kamara. Kaya't posible raw na hindi na ito muling tumakbo bilang kongresista sa susunod na halalan. Si Aaron Rojas report. Parang ayaw niya na talaga. Naglabas ng saloobin si Batangas Congressman Leandro Leviste kaugnay ng kanyang karanasan sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon sa bagitong mambabatas, tila kontrolado umano ang takbo ng mga diskusyon maging sa committee hearings at plenary sessions kung saan kailangan anyang sumunod sa itinakdang linya o script. Ikinuwento rin ni Leviste ang isang insidente kamakailan kung saan pinatayan siya ng mikropono habang nagsasalita sa plenaryo matapos niyang questionin ang ilang kasamahan sa Kamara. Ayun. Yun yung mahirap dun. Kasi sa totoo lang dyan sa Kamara, no, nagkakaisa sila dyan. Nagkakaisa sila, no, kapag ikaw is parang hindi nakadireksyon yung nilalakaran mo papunta sa kanila, ay tablado ka. Kaya tuloy ang daming taong bayan ang nawawala ng tiwala sa Kamara sa totoo lang. Diba? Sa totoo lang, parang yan ang parang yan ang nagiging stepping stone ng mga gustong maging future alligator. Diba? Kasi nakikita naman natin, katulad nila Kiko Barsaga, ayan, at ang iba pa. At ito nga, si Congressman Leviste. Alam natin itong mga taong to, mga bata pa to eh. Pero sila yung may mga prinsipyo. Bukas yung mga isip nila. At yun naman talaga ang kailangan ng taong bayan. Yung mga tagapaglingkod na merong prinsipyo sa buhay. Kasi kung meron kang prinsipyo, mas malaki ang maitutulong mo sa taong bayan. Yan kasi yung ayaw sa kanila ng mga kasama nila na tumulong sa taong bayan. Kaya yung sinasabi ng mga kasama nila na ginagawa nila lahat to para sa taong bayan, gaya ng pagpapa-impeach kay BP Sara. Katarantaduhan, wag nyo na kaming kumbaga wag nyo na kaming utuin. Patay na si Uto. Diba? Alam natin to na kaya nyo gustong ma-impeach si BP Sara, alam natin kung ano ang pwedeng pakinabangan dito. Sa totoo lang sa impeachment ni BP Sara, kung ma-impeach si BP Sara, maraming makikinabang dyan. Maraming credits dyan. Ito naman si Kong Leviste, dahil alam nila, si Kiko Barsaga, di ba, alam naman natin na isa sa mga nakikipagsabong yan, nakikipagbardagulan dyan sa Kamara, kita nyo, kinasuhan nila. Mas nauna pa nga kasuhan si Kiko Barsaga kaysa sa mga nasa flood control project O kita nyo yung mga pinagkakakanta ni Diskaya na mga congressman na na-involved sa flood control project. Nasaan na? Kinamusta nyo ba? Halos parang nakalimutan Hindi na nga natin nadidinig na pinag-uusapan yung mga yun Parang ang nangyari, tiway na lang Tapos ito naman, si Congressman Leviste. Alam naman natin na diretso din ang pananaw sa buhay nito. Tignan nyo naman ang ginagawa sa kanya. Winawalang ya naman siya. Di ba? Kumbaga kahit bata siya is hindi niya kumbaga hindi niya, ano ba tawag din mga katunay? Hindi niya deserve na bastusin siya diyan sa Kamara, papatayan ka ng mic dahil ayaw mong madinig yung mga gustong sabihin ni Congressman Leviste. Kumbaga parang pinatay nila yung mic para hindi nila marinig yung tamang pinaglalaban ni Congressman Leviste. Masakit sa tenga nila yun pag kontra. Siyempre, kailangan good ang sasabihin mo.
'Di ba? Eh wala silang magawa. Si Congressman Libiste yan eh. Kailangan mong sumunod sa mga script. Yes. At kung lumilihis ka sa script, pinapatay ang mikropono. Uso pala dyan yung script, no? E di meron ding mga action star dyan. May mga komedyante rin dyan. Para palang pag pumasok ka ng kongreso, kailangan artista ka eh. So bagay pala dyan lahat ng mga artista. Kaya pala ang daming artista dyan. No? Kaya siguro ang mga iba ay sanay na. Dahil dito, aminado si Leviste na pinag-iisipan na niyang wag nang tumakbo muli bilang congressman sa susunod na eleksyon. Ayon sa kanya, ayaw na rin niyang laging makabangga ang kanyang mga kasamahan sa kongreso. Pero gusto ko rin naman matuwa ang ibang mga kasamahan ko sa kongreso. Huwag naman sila palaging magalit sa akin kasi hindi naman din magtatagal ako kasama nila sa kongreso. Ayun. Yung para sinabi niya, no? Huwag kayong magalit. Aalis na din ako dyan. Diba? Kita nyo, ha? Si Congressman Liviste na yung magpaparaya. Para sa inyo. Para matuwa kayo. Kung tutusin nga, kung mauubos dyan sa kamera, yung mga katulad ni Congressman Liviste na may pananaw sa buhay, tuwan-tuwa yung mga yan kasi iisa na lang ang utak nila dyan. Mga utak talangka na lang matitira dyan. Di ba? Okay lang yan, Congressman Liviste. Kung aalis ka sa pagka-congressman, pwede ka naman maging kapalit ng mother mo. Di ba? Ni Senator Loren. O, di ba? Kayo mga katunay, kung sakaling kung tatakbo si Congressman Liviste bilang senador pagdating ng araw, ano sa tingin nyo? No? Ano sa tingin nyo? Pwede na ba? Pwede ba? Para sa akin, pwede. 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 Di ba sa akin totoo, pwede. Pwede tong anak ni Senator Loren Legarda na si Congressman Liviste na maging senador pagdating ng araw. At ito ang kailangan natin din sa Senado, yung kagaya ni Congressman Liviste. Kailangan natin yung mga ganyang klaseng tagapaglingkod bayan na mayroong magandang pananaw sa buhay at may prinsipyo. Yan ang mga dapat mapunta sa Senado. Hindi yung hindi yung dahil sa sikat lang. Hindi yung dahil nakikisali sa away mag-asawa. Hindi yung dahil nanghihimasok sa away ng mag-asawa, sa away ng mag-live-in partner. Pinagkakasundo nila, ganyan. O kakasuhan yung lalaki ng bugbog. Ganyan. Diba? Yung tipong dumidikit lang tayo sa sikat. Dahil sa kilala. Oh, wag naman yung mga napapanood lang natin na patambling-tambling. 'Di ba? Pabaril-baril, parang yung hinahati yung bala, 'di ba? Julio Valiente, Leon Guerrero, 'di ba? Hindi napapanood ko si Leon Guerrero 'yan, kaya boboto ko 'yan. Hindi. Napanood ko 'yan, Julio Valiente. Hinati yung bala niyan eh. Antindi, ang galing. Boboto ko yan. Siyempre, humahati ng bala yan. Diba? Diba, para tayong mga tanga kung ganun ang pinoboto natin. Artista yan eh. Hindi sikat yan. Napapanood sa TV yan. Yung mag-asawa nga, pinagbati niyan eh. Diba, minsan doon tayo nagre-rely, napakababaw. Ang hanapin natin na tagapaglingkod ng bayan, yung mga katulad nito, na alam natin na merong magkakaroon ng magandang papel para sa mga tao. Di ba? Katulad ni Libiste, Kiko Barsaga, yung mga ganyan. Di ba? Yan ang may mga K pumasok sa Senado. Kaya hayaan mo na sila dyan sa Kamara. Kahit sabihin natin na kailangan pa rin natin ng mga ganyang klaseng tao din sa Kamara. Kaso wala tayong magagawa eh. 300 sila dyan, mas lamang pa rin sa kanila yung Di ba? Yung mga... Pero ilan lang sila dyan, di ba? Ilan lang sila na anghel dyan. Tapos napapalibutan na sila ng Joke. O baka mapikon sila sa akin. Huwag niya ako. Sa akin lang, di ba? Nakikisimpatya lang tayo kay Congressman Libiste.
So, Sa kabila ng kanyang pagkadismaya, nilinaw naman ni Leviste na hindi pa siya tuluyang aalis sa public service. Hindi man niya tinukoy kung anong posisyon ang maaring tahakin sa hinaharap. Umugong naman ang espekulasyon na maari siyang tumakbo sa Senado pagsapit ng 2028. Sa naturang taon, magiging 35 years old na si Leviste, sakto sa minimum age requirement para sa pagkasenador. Sa tingin nyo ba mga katunay, gaya niyan, yung binalita na yan, sa 2028, parang tatakbo siyang senador. Sa tingin nyo ba, pwede na ba? Sa tingin nyo mga katunay, pwede na ba? Kasi para sa akin, oo, yes. Pwede, pero di kaya parang masyadong maaga. Diba? Parang ano pa more ano pa, parang magpakita pa ng matitindi, magaganda. Pero sa tingin ko mo, kung kailangan talaga natin ng mga ganito, kailangan talaga natin. Pero parang ang gulo ko ng mga katunay. Pasa ko na nga lang sa inyong desisyon. Kayo mga katunay, sa tingin nyo ba ay karapat-dapat na siya sa Senado? Ayan mga katunay, comment kayo sa comment box mga katunay ha, para may mapag-usapan tayo. At posibleng pumalit sa kanyang ina na si Senador Loren Legarda na nasa huling termino na bilang senador. Sa ngayon Huling termino na huling termino na ni Senator Loren. Aba. O kahit maaga pa siguro, pwede nating subukan mga katunay, di ba? Oo, isa to. Talagang may K naman si Congressman Leviste. Ito, bata-bata to sa Senado. O kaya naman yung mga bumoboto ng senador, ha? Diyos ko naman. Mga katunay, mag-isip tayo, ha? Ito, humanap tayo. Katulad nito, yung mga ganitong klaseng tao, ito yung kailangan talaga natin. Ha? tutok si Leviste sa kanyang distrito sa Batangas. Kamakailan lamang ay nakita rin siyang kasama si Batangas Vice Governor Dodo Mandanas sa pamamahagi ng bigas sa mga residente sa lalawigan. Para sa Diyos at Yan sa 2028 ha. Si Congressman Leviste ha, baka sakaling tumakbong senador. Ayan, isa yan sa natin hihintayin, sa aabangan. Kasi sa totoo lang ako, excited ako sa 2028 eh. Gusto kong malaman kung sino-sino yung mga tatakbo. Di ba? Tsaka si VP Sara, kung sakaling makalusot siya dito sa mga impeachment na to, at makalusot siya at makatakbo sa 2028, yun pa yung isang hinihintay ko. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.